Mga kababayan ko sa buong Pilipinas, naniwala ba kayo sa Yamashita Treasure? Itong ipapakita ko sa inyo ngayon ay tiyak mamamangha kayo sapagkat ito ay mga katibayan na mayroon talagang itinagong kayamanan dito sa bansang Pilipinas. Kaya tara, panoorin ninyo itong aking ipapakita sa inyong mga palatandaan ng kayamanan ng mga Japanese noong Second World War. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? So dito po sa lugar po na ito ay tabing daanan ito na nag-letter U, no? Kung titingnan natin itong kalsada bago lang ito na-develop, ito po ay old na kalsada. Spanish Trail, dinadaanan ng mga Kastila noong unang panahon. Pero ito po dati ay hindi nakakapasok ang sasakyan. Maliit lang ang kalsada dito. At ito nga ay napagtaguan ng kayamanan ng mga Hapon. Kung mapapansin natin, ito ay napakalaking sapa dyan, creek pala yan, no? Din nahati ito, naging purmang puso itong bundok. Then kabilaan ay may sikreto yan, pero ito munang unahin natin itong sikreto dito sa kabilang pisngi, no? Doon sa kabilang bundok kasi ay medyo masukal pa yan dyan. So pakita natin sa inyo itong kalsada na nag-letter U dyan sa taas, pati yung mga sign dyan, no? So ito yung kalsada, bago lang ito ng semento, no? Wala pang 2 years ito, 1 year pa lang mahigit. Dati ang liit-liit nito, itong daanan ng mga Kastila, tapos daanan ng mga Amerikano noon, dinaanan din ng mga Hapon. Dito sa tabi ang mga sign markers, no? Then nag-letter U yan. Nag-letter U yung kalsada. Ayan yung kalsada. Nag-letter U, no? Bali dito yung umbok. Yan yung nag-letter U. So diyan sa baba, pasilip natin sa inyo yung ilang mga sign, no, markers. So kung titingnan natin sa malayo, makikita natin yung tatlong kahoy na yun na naka-triangle, maliliit na kahoy. Yan yung mga kahoy na bonsai, no, na tinatawag nilang alnes tree. Umabot po yan ng mga 200 years, no, mahigit pa. Yan pong mga alnos tree. So lapitan natin yung naka-triangle na yan, yung alnes tree. Yan yung isa, oh. Andun yung isa sa itaas, no. Tapos yung isa yun. So ayan, para mas klaro, malapit na tayo, no. Ito yung isa, oh. Yan. Yan po ay halos centennial na itong alnes tree. Kasi pag naputol yan, tutubo uli yan. Hindi basta-basta namamatay, no. Isa, dalawa. Ayun yung isa, oh. Then nandun yung isa, oh. Yun sa taas, no, naka-triangle yan sila. Isa, dalawa, tatlo, no. Sa gilid mismo yan ng naka-letter U na daanan, kalsada yan. Siguro mga 15 meters ito. 10 to 15 meters mula dyan sa daanan. Medyo pa-slide, no. Pa-slide pa baba. So lapitan natin itong mga puno na ito na kung saan ay sign, no. Yan. Yan. Tapos yung isa, itong malaki din ito. Matanda na rin ito. Ito. Ayan. Then yung isa nandun. Parang maliit lang tingnan, pero pag nilapitan mo yan, ay nilumutan na nga yung mga puno na yan, no. So titingnan natin sa ibang angle, no. Ayan, para mas klaro. So yan yung isa. Andun yung sa taas yung isa, yun yan. Triangle talaga sila na perfect, no. Kung titingnan, triangle na perfect yan. At dyan sa gitna niya, dyan,
Diyan sa gitna ay mayroon diyang sign na ulo ng isang hayop na nagtuturo ng direksyon doon sa Yamashita Treasure, no? So ating titingnan yung sign, anong sign yun, no? So ito yung ibang angle niya. Ito yung puno, no? Yung isa, dalawa, din pangatlo doon sa taas. Naka-triangle. Diyan sa center na yan ay mayroon diyang sign, no? Nakabaon to dati, hinukay ko kasi to mula dyan sa puno na yan kasi nakapaslide to, mga 3 feet na yung nahukay ko dyan, mga 3 feet, no? Then lumabas yan, hindi ko talaga pinakialaman to. Yan ang lumabas, no? Yan, kung titingnan natin yan ay animal character, no? Ito yung nasa una kong mga vlog. Hanggang ngayon hindi ko pinapakialaman to kasi alam ko may karga to. So parang ulo siya ng isang uri ng hayop, no? Hindi malaman kung baboy yan or may nguso kasi. Parang yung mata niya na dalawa ay magkaiba, no? Bukas yung isa. Yan. Bukas, then yung isa pikit, then yung nguso niya ay putol, wala siyang tulis, so hindi na pupunta dito, wala na dito, no? So ang niya is alignment niya kasi putol yan, diyan na mismo magsusukat. Nakaharap kasi ito sa silangan, itong ulo, no? Kung titingnan natin, yung ulo na yan ay nakaharap doon sa araw, no? Diyan ang silangan, no? Then yung mata niya papunta doon sa northeast. Northeast, diyan tumama diyan sa may puno ng kahoy, no? Yung naka-triangle. So yung mata, susundan natin, yan, doon tumatama diyan sa may puno na yan. Kaya diyan ako naghukay. Pero hindi makaya mag-isa, no? Hindi kaya ng wala itong equipments. Kaya hindi ko naman ito maoperita ng basta-basta kasi government property pa ito, no? Hindi ito basta-bastang mahukay ng ganun-ganun lang. So nagtitest-test tayo dito. May mga nakukuha tayong items dito pero hindi naman yan ganun kamahal, no? So atin nga naipakita yung mga items na yan. Mga jade na luma, yung mga nabaon. Din dyan siya tumama, no? Dyan. So ibig sabihin may sikreto sa ilalim ng puno, or itong puno northeast, no? Doon sentro dyan sa araw na yan, no? Tumatama dyan. Mga ilang meters siguro dyan, baka dyan sa itaas, no? Gilid ng nakaliteryo. Kasi pundasyon ito ng kalsada. Pag tinibag mo ito, nandito yung naka-triangle. Pag tinibag mo ito nga, ay mawala ng pwersa yung kalsada, mawala ng pundasyon. Kaya posibleng sinadya ng Hapon na dyan talaga ilagay kasi hindi pwedeng pakialaman yan. Pag tinibag mo yan, mawawash out yung kalsada. No, napakagaling, no? Ng pagkagawa ng Hapon, no? So ito dati ay hindi mo makikita, no? Nakatago kasi ito, talahiban to eh. So before ito nilinis ko ito, kakahuyan to talaga. Wala kang makita ditong mga saging nun. Ako na lang naglinis dito. So masisilip nga natin, kakaiba yung bato na yan. May mata eh. May mata at saka may ulo. Parang ulo. So hindi pa natin nakita yung buo nito kasi nakabaon yan eh. Pinukayang ko lang yan eh. Nung una wala kang masilip dyan. So na lumabas na yung ulo, no? Ulo niya. Ayan. So triangular treasure, no? Mata, ito yung guide, arrow niya kung saan banda huhukayin. So may arrow pa na pa-slide, oh. Ayan. Nakita niyo yung arrow na pa-slide na yan. Ayan. Pababa, no?
Ibig sabihin, pababa dito. Pababa pa ilalim. Pwedeng itong buong areang ito. Hindi lang naman nagbabaon ng hapon na parang Casillas. Malawak talaga yan. Occupied lahat ito. Kasama tong mga triangles na ito na puno. Diyan sa pwedeng paghukayan, no? Backhoe talaga to. So ang balak dito is pakanal yung hukay dito. Mula dito, no? Pakanal yan, pakanal. Punta dyan sa kahoy. Paakyat doon sa nakaliteryo. Tapyas ito talaga. Para makita talaga kung ano yung nakalagay dyan sa ilalim, no? So, napakahirap lang kasi alam nyo na pag government property ay hindi talaga pwedeng maghukay ng malalim, mga magbakho, bawal po. Kaya kung mayroon mang iba nakakalusot, siyempre malayo sa kabihasnan. Ito kasi medyo distansya lang 6 na kilometro sa syudad, kaya medyo mahirap kasi marami na rin dumadaan ditong mga sasakyan, no? Kaya hindi madali. Kaya mga nagtatanong, alam mo na bakit di mo pa hinukay? Kasi hindi nga po pwede. Hindi basta-basta. May iba pa itong sign. Pakita ko sa inyo, no, kung ano yung sign na pwedeng mag-coordinate dito sa kanyang tinitingnan, no? Kung saan siya nakatingin, yan. Doon siya nakatingin. Nakaharap siya dyan, putol kasi yan. Ibig sabihin, wala ka nang hukayan dyan sa harap, kundi pa side na yung direksyon, no? At yun, tumama nga diyan sa puno. Posibleng sa ilalim ng puno, dyan sa taas konti. Unahan lang ng konti, mayroon na dyan, no? Pero kasama na ito sa mauka. Tingnan natin yung iba pang mga markers. To markers din yan, pero hindi na natin halungkayin yan. Mahinang klase. Punta tayo doon. So dito kasi pinail ko yung mga sign, no? Nilagay ko dito, hinilira ko, pero galing yan doon sa naka-triangle. So nilagay ko lang dito. Ayan. Anong makikita nyo dyan sa bato? Ayan. Anong sa tingin nyo yung bato? Letter D. Diba? Letter D. Ayan. Halatang gawa lang ng kamay yan, no? Halatang gawa ng kamay. Letter D. D yung design, letter D. Ayan. Ang letter D, ang ibig sabihin yan, nasa bato ang sikreto at saka nasa punong kahoy. Kapag makakita tayo ng letter D, no, na purma ng mga ganito, nasa punong kahoy. So tama nga yung tinitingnan nung kuwan na yun, yung tinitingnan nung ulo na yun, yung punong kahoy na yun, nandoon sa nakatriangle. Nakatriangle, no? Yung nakatriangle na yan, na puno na yan, nandyan ang sikreto. So sa mga nagsasabing bakit hindi pa hinuhukay, hindi talaga bastang mahukay yan kung mag-isa lang natin. Kasi sa bundok hindi ako kumukuha ng kasama, ako lang mag-isa. Inuuna ko yung mga maliliit kasi nakasubok na ako may kasama, no? Tinakas yung kuwan, treasure na iniwan natin at hindi mapagkatiwalaan, kaya medyo mahirap magkuha ng kasama. So mas maganda magsulo kung maliliit lang. Pero kung malalaki nga, ganun, gaya nito, alam ko big deposit ito. Kasi isa, dalawa, tatlo, triangle ito eh. So may big deposit. May small din ito, pero nakuha na yung small dito, kaya itong natira ay big. May mga kahoy ditong ibinao na pusti, no, alam ko na, at saka yung mga bato na tinutukoy ng letter D. Yung letter D na sign na yun, alam ko na kung nasaan yung bato na sinasabi niya, at saka itong puno, no? So gusto nyo makita yung bato na giveaway yun, no? So tingnan natin yan. Mula dyan sa triangle na yan, papunta dito, yung sinasabi ng letter D. No, may binaon dito na pusti, no, na pine tree. Dito talaga siya binaon.
So, titingnan natin, nakaharap din to sa araw. Nakaharap sa araw yan. Oh. Din, tama din dun sa may ulo na yon. Dito siya, mga 30 meters siguro ito, o 25, no? Dito yung poste na binaon ng hanggang liig eh. Pine tree na may butas, no? Binlag na natin yun eh. So, dito, mga ilang meters lang, nandito yung bato sa ibaba. So, naka 1, 2 water basin, no? Pag umulan, dito lahat pumupuntang tubig. Kasi pababa yan, naka-paslop ito eh. So, dito, magtaka ka, dito lang lahat diyan mataas na naman, din pababa na naman dito. So, dito nga ang punduhan ng tubig. Water bank dito sa ilalim. So, dito yun bato. Ayan. Ayan. So, nakabaon lang yan ng mga 4 feet, no? 6 feet. 4 to 6 feet. Yan siya. Titingnan natin, no? Yan yung itlog na napakalaki. Itlog yan na binasag ko yan. Purmang itlog talaga yan. Noon, may guhit sa gitna yan. At namamagnet pa yan. Bakal nga talaga kung anuhin mo. So napakalaki yan dati. Yan na lang yung natira kasi yan yung laman sa loob. Pero may guhit, nakakapagtaka. Kasi yung guhit niya, no? Ayan, no? Makita niyo yung guhit na yan. Eh, sintrong-sintro. Saka parihas ang sukat magkabilaan. No? Lapitan natin yan para makita nyo. Kung mas malapit, mas maganda, no? Ayan. Sobrang tigas nito, no? Yan, yung guhit niyo. Yan. Parang natural lang yung guhit, pero ang nakakapagtaka dyan, kasi kung natural yan, no? Karamihan mga natural nakikita ko kasi mga ganyan, mga may parang guhit, ay minsan maraming sanga-sanga at sa pa lumiliko. Ang nakakapagtaka dyan ay bakit diretso. Diretso kahit na may kunting bako doon, pero pag sinukat mo naman yung kabila, mula dyan sa kabila, no, ay parihas, parang nakasukat talaga yung pagkagawa. Yeah, usually ang natural is may makikita kang nag-split siya, no? Ito kasi straight, no? Kaya sinubukan kong hindi to, baka mabiyak ko. Tagal ko nang binabasag to. May halong bakal ito. So dito kasi nakaipit ito, may simento dito, hinarangan doon, tapos may pinatungan pa ito, parang ito naka-safety talaga, parang naipatong talaga siya na naka-secure, no? Kaya maduda ako, baka may diamond naman ito sa loob, or mismong siya na yan, baka pinakamalaking meteorites, no? Hindi natin alam, hindi pa napasuri ito kasi wala tayong time eh. So ito yung na-discover ko dito. So unti-unti lang naman kasi ito, kasi hindi ko pinag-interesan to, kasi hindi tayo yung basta-bastang maka-excavate, yung hindi tayo basta-bastang hukay. Gawa ng bawal ng hukay sa government property. Kaya kapag naghukay, mano-mano, dandahan. Bakit hindi pa hinukay ng ganun? Mahirap eh, si government nga. Kaya tusok-tusok lang talaga, hindi basta, no? So hindi pa natin alam kasi yung baliktad nito sa puwitan nito. Kaya pwedeng i-chin block ito pag dumating yung mga gamit. Pwedeng iakyat ito. So thank you, no? Sana ay nag-enjoy kayo, no? Dito sa naipakita natin. Kung may laman man ito, siguradong diamonds ito, hindi ito gold, kasi bato yan eh. Violet kasi yung lupa dito noon, violet, kaya inside the rock, no? Saka yung sabi ng letter D, ang bato at ang kahoy. So ang bato nakatago to, ha? Nakatago to.
Dati wala kang makita dito sa itaas kasi garden lang ito eh. So sa garden nila itinago. So wala talaga, nagtatanim sila dito sa taas. Then sa ilalim pala may sikreto. Diyan lang po, sana'y nag-enjoy naman kayo dito sa atin pong naipakita sa inyo, no? Update lang tayo kung ano yung kahinatnan, no? Posibleng may sikreto yan sa ilalim dyan. Traps din ito. Kasi may mga lason dito eh. So hanggang sa sunod, no? Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutang i-share, mag-subscribe, no? Para dumami ating subscriber sa ating YouTube channel.